Samantala, hinikayat ni Pangulong Duterte ang mga Japanese investors na mamuhunan sa ating bansa. Kabilang sa mga inilatag roon ng Pangulo ang posibleng kooperasyon sa sektor ng infrastruktura, turismo at transportasyon. Ang detalye sa ulat ni Rocky Ignacio. We are open for business. Ito ang tema sa paglalatag ng Duterte administration sa 10-point agenda ng bagong pamunuan sa ginanap na Philippine Economic Forum. Humarap si Pangulong Rodrigo Duterte sa may mahigit 1,000 Japanese investors para hikayatin ang dayuhang pamumuhunan kaugnay na rin ng 3 araw na opisyal na pagdalaw sa Japan. Ayon sa Pangulo, nananatiling matibay at mahalaga ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan. Partikular na binigyan diin ang paglaban sa korupsyon kasabay ng pagtiyak na malinis na gobyerno. Ang Japan ang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas kung saan mas marami ine-export ang Pilipinas na umabot sa $12 billion. Of bilateral relations, we mark another milestone with Japan as our long-standing friend and ally, forging strong ties and bonds of friendship over the years. We look to Japan as a steady fulcrum in our regional engagement as the Philippines' first and only bilateral free trade partner to date. It has been our top trading partner, top source of approved investments, and second major source of official development assistance. Bahagian niya ng kanyang introductory visit, inilatag ng Pangulo ang kooperasyon sa larangan ng infrastruktura, modernizing agriculture, trade and investment, dagdag puhunan sa economic zone at turismo, pagpapalakas ng public transportation katulad ng railways at mga bagong paliparan. Mahalagang bahagi pa rin ng reform agenda ang pagpapabilis ng sistema ng pamumuhunan. Binigyan din sa forum ang Pilipinas bilang fastest growing economy sa iba pang Asian economies, pati na rin ang pagpapanatili ng stable credit ratings. Isinulong ang rural development sa ilalim ng micro, small, and medium enterprises para sa paglikha ng dagdag trabaho. In the macroeconomic policies, increasing competitiveness, improving ease of doing business, increasing spending in crucial infrastructure, and investing further in the human capital development. By cultivating an environment conducive for business, we are confident that more Japanese businesses will follow and go to the Philippines. Also crucial in our entire effort for economic development is the need to ensure peace and security in our country. Bukod sa usaping pang-ekonomiya, kinilala rin ng Pangulo ang tulong ng Japan sa katahimikan at kaunlaran kasama ng Mindanao. Ipinaliwanag din ng Pangulo ang pagpapairal ng independent foreign policy ng Pilipinas at economic ties ang napagkasunduan sa China at wala anyang alyansang militar. Nagpahiwatig rin ng Pangulo ng pagsasawalang bisa ng executive agreement sa Estados Unidos. Pagtiyak ng Pangulo sa mga negosyante, walang state-sponsored killings ang nagaganap sa Pilipinas, kaugnay pa rin ng kanyang kampanya kontra illegal na droga. That I will pursue an independent foreign policy. I want, maybe in the next 2 years, my country free of the presence of foreign military troops. I want them out. And if I have to revise or abrogate agreements, executive agreements, I will. This will be the last maneuver, war games between the United States and the Philippines military. Then, in the fullness of God's time, I am president for 6 years. No. I want to be friend to China. I do not need the arms. I do not want missiles established in my country. I do not need to have the airports to host the bombers
with hydrogen bomb. I can lose the presidency anytime. If Congress will ask me, fine. That is part of the destiny of my presidency. Because I won without money and influence. If I lose my life, that's part of the territory of being president. But I would never allow our dignity and honor to be just like a doormat before the international public. 6 to 7% economic growth ang inaasahan ngayong taon. 33 transport projects sa ilalim ng PPP pipeline ang inaprobahan. Kasama na dito ang improvement sa Panglao, Laguindingan, Davao, Bacolod, Iloilo airports, LRT Line 2, LRT Line 6 at LRT Line 4. Inilatag ang National Color-Coded Agriculture and Fisheries Map para tiyakin ang tamang binhi sa isang partikular na klase ng lupa. Layunin nitong tiyakin ang kasapatan ng supply at murang pagkain. Kinilala naman ni Mamuri Sekiyama, Chairman ng Board of the Philippine Society of Japan, ang kumpiyansa sa pamumuhunan sa Pilipinas. Batayan niya sa analyst, tuloy ang economic growth ng bansa. Para sa PTV News, Rocky Ignacio, Tokyo, Japan.